Mula nang i-date si Amanda ni Miguel sa Vikings, ay hindi na nagpakita ang lalaki. Halos 1 linggo na rin ang nakararaan at nabubwisit na siya. Nag-text lang ito na busy at may inaasikaso. Hindi na niya kinulit dahil mag-aaway na naman sila kapag nagkataon. Amanda, hindi ba parang lumalaking pisngi mo? Tanong ni Sandra. Dinaanan niya si Hendrik sa tea shop pero wala palang kaibigan. Si Sandra lang ang naabutan niya. Hindi ko naman napapansin, pero okay nga yun, di ba? Finally, kahit pisngi lang tumataba na. Baliwalang sagot niya. Nasaan pala si Miguel? Ang tagal na nang huling isinama mo yun sa mga lakad natin, ha? Busy siya ngayon eh. Nakangiting sagot niya, kahit nagngingit-ngit ang kalooban na marinig pa lang ang pangalan ng boyfriend. Hindi malapit si Miguel kina Hendrix at Sandra. Sinusubukan niyang paglapitin ng mga ito, pero mahirap ipakisama si Miguel. Mas gusto nito na maglaro ng kung ano sa cellphone kaysa makipagkwentuhan sa mga kaibigan niya kapag magkakasama sila. Kaya nga mas gusto niya na hindi kasama si Miguel kapag may lakad sila ni Sandra at Hendrix. Nagbago na ba yung jowa mo, ha? What do you mean? You know what I mean? Sagot ni Sandra saka siya inirapan. Parang nagbabago na naman. In fact, mas focus na siya ngayon sa trabaho. Kita mo nga at may busy nang nalalaman. Ang sabi niya, nagpapakitang gilas na siya sa boss niya dahil may chismis sa opisina na ipopromote na siya. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam si Amanda upang mag-CR. Kumunot ang noo ni Amanda nang makakita ng light brown na stain sa underwear habang umiihi. Magkakaroon na ba siya kaya siya may spotting? Sandali, kailan ba siya huling nagkaroon? Diyos ko, hindi yata ako dinatnan nung nakaraang buwan, sabi niya sa sarili. Kailangan niyang hanapin si Miguel. Ayaw niyang mag-test nang wala ang boyfriend dahil sasabog talagang dibdib kung gagawin niya yun ng mag-isa. Agad-agad ay sinubukan niyang tawagan ng boyfriend pero unattended ang number nito. Miguel, nasang lupalop ka na ba? Stress ng tanong niya sa sarili. Bakit naman kasi biglang naging missing in action ng boyfriend niya sa ganoong sitwasyon? Na-imagine na ni Amanda ang magiging reaksyon ng mga magulang. Hindi pa man din pwedeng magalit ang kanyang mama. Sumailalim na kasi sa bypass surgery ang mama niya dahil sa pagkakaroon ng coronary heart disease. Kailangan ito yon para makaiwas sa heart attack. At kung sasabihin niyang sitwasyon, hindi kaya atakihin ito? Siguradong itatakwil siya ng buong pamilya niya kapag nagkataon. Think positive, Amanda. Napangiwi siya. Positive talaga? Diyos ko, hindi ako pwede mag-positive sa pregnancy test. Malapit na siyang mabaliw nang marinig ang boses ni Sandra. Amanda, ano na? Ang tagal mo naman, sabi nito. May problema ba? Wala. Huminga muna siya ng malalim. Bago tuluyang lumabas mula sa cubicle, magkaagapay silang naglakad ni Sandra pabalik sa tea shop. Naroon na si Hendrix pagdating nila. Oh, Amanda, naligaw ka? Tanong ni Hendrix. Pwede niyo ba akong samahan? Saan? Kunot noong tanong ni Sandra. Kina Miguel, kailangan ko kasi siyang makausap ngayon. Akala ko pa busy ang boyfriend mo? Tanong uli ni Sandra. Importante kasi eh. Bakit? Anong nangyari? May problema ba? Tanong ni Hendrix. Hindi ako sure. Kabadong sagot niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Amanda? Nagtatakang tanong uli ni Hendrix. Samahan niyo na lang muna ako, please. Mabuti at pumayag ang dalawa. Ang sasakyan ni Hendrix ang ginamit nila patungo sa bahay ni Miguel. Si Amanda lang ang bumaba para kausapin ang pamilya ng boyfriend. 1 linggo nang hindi umuuwi si Miguel, Amanda. Pagbibigay alam ng nanay ni Miguel. 1 linggo po? Gulat na tanong niya. Akala ko naman kayo ang magkasama. Nagdala ng gamit, tinatanong ko pero hindi ako sinagot. So, naisip ko na sa'yo siya umuwi dahil wala namang ibang pupuntahan yon. Sandali, tatawagan ko. Unattended po eh, sinubukan ko na. Baka yung lumang number ang tinatawagan mo. May bago po siyang number? Hindi mo rin alam? Hindi makapaniwalang tanong ng matandang babae, lalo nang nanghina si Amanda. Miguel was obviously hiding from her. Nagdial ang nanay ni Miguel sa cellphone. Maya-maya pa may kausap na ito. Nandito si Amanda, hinahanap ka. Nasaan ka ba?
Vegan? Anong ginagawa mo dyan? Napatingin ang nanay ni Miguel sa kanya at bahagyang lumayo. Bumulong na ito kaya hindi na niya maintindihan kung anong sinasabi. Ilang sandali pa iniabot ng nanay ni Miguel ang cellphone sa kanya. Miguel, bakit mo ko pinagtataguan? Tanong agad niya nang makausap na ang boyfriend. Amanda, sorry. Babe, ang tagal mo, ano ba? Sabi ng isang boses babae sa background. Biglang nanginig ang mga kamay ni Amanda sa galit. Pero nagtimpi siya dahil nasa kanyang harap ang nanay ni Miguel. So you're in vegan with another girl. When are you coming back? Pakul niyang tanong kahit na gusto niyang ihagis ang cellphone. Maglupasay sa sahig. Kung kanya lang ang cellphone, malamang nadurog na yun. I don't know, sagot ni Miguel. Look Amanda, I'm really sorry but I think we should end our relationship. What? Ngayon pa ha? Ngayon pa? Mahina pero mariin niyang tanong. Gigil na siya. I don't love you anymore. Hindi mo ba yun napapansin? Kailangan niyang huminga ng malalim para kalmahin ang sarili. Napakahirap gawin pero kailangan. Ganun na lang. Pinutol bigla ni Miguel ang tawag. Dahan-dahan niyang ibinalik ang cellphone sa nanay ni Miguel. Aalis na po ako. Sana mapatahod mo ang anak ko, iha. Nag-aalalang sabi ng matandang babae. Maraming beses ko na pong ginawa yun. At napapagod na din po ako. Mangiyak-ngiyak na sabi niya. Aalis na ako, tita. Tumalikod na siya at agad pinakawalan ng mga luha. She left helpless and miserable. Now she had to face the consequence alone. Oh, what happened? Nag-aalalang tanong ni Hendrix nang salubungin siya sa labas ng gate. Sa halip na sumagot, yumakap lang siya sa kanyang best friend. Sa bisig nito, iniiyak niya ang lahat ng sama ng loob. Nang medyo kumalma na siya, sinapo ng lalaki ang pisngi niya. Tara na, sa ibang lugar na lang natin pag-usapan. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahan siyang hinila patungo sa sasakyan. Sa isang coffee shop sila na uwi. Tulala pa rin si Amanda at hindi makapagkwento. Paano niya ba sisimulan? Hindi naman nag-uusisa sina Hendrix at Sandra. Alam ng dalawa na magsasalita rin siya kung kaya niya. At alam din niya na may hint na ang mga ito sa naganap. Mababaliw na yata ako, sabi niya makalipas ang ilang minutong pagtulala. Nakipaghiwalay siya sa'yo, no? Tanong ni Sandra. Tumango si Amanda at umiyak na naman. Inabutan siya ni Hendrix ng panyo. Pwede na niyang ikumpara ang panyo sa lalaki. Ito kasi ang constant na tagapunas ng kanyang luha tuwing may dinadala siyang problema. Alam ko na masakit, pero binalaan ka na naman namin, di ba? Sabi ni Sandra. Tumango ulit siya. Kaya lang, may problema kasi. Ano? Tanong ni Sandra. Feeling ko kasi buntis ako. Hirap na hirap niyang sagot. Nakita niya agad ang pagsalubong ng mga kilay ni Hendrix at ang pagnganga naman ni Sandra. Paano na? Tanong niya at napahagulhol. Maya-maya naramdaman ni Amanda ang paglapit at pagyakap ni Sandra sa kanya. Don't cry, okay? Hindi pa naman sure. Wait, we have to make sure. I'll buy a pregnancy test kit. Malay mo naman, delay lang talaga. Pangungunsulan nito. Yun din ang dasal niya. Lalo na ng mga sandaling yun. Dahil iniwan na ng makapalang mukhang si Miguel. Sandra, anong gagawin ko? Helpless na tanong niya. Relax, kalma. Sandali bibili na ako ng kit. Malapit lang naman ang drugstore dito. For now, huminga ka muna ng malalim at wag ka muna ma-stress. Naiwan sila ni Hendrix sa mesa. Walang kibo ang lalaki at nakatingin lang sa kanya. Hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mga mata nito. Na-disappoint kita? Malungkot na tanong niya. Hindi ito makasagot pero maya-maya ay bahagyang ngumiti. Hindi ako madidisappoint mo pag nagkataon. Hindi ka kasi nakikinig eh. Dahil tama si Hendrix na paiyak na naman siya. Pero kahit pasaway ka, nandito lang ako para sa'yo. Alam mo naman yun, di ba? Dagdag nito, tumango si Amanda. Naupo ang lalaki sa tabi niya at niyakap siya. Wala na silang pakialam kahit na pinagtitinginan ng ilang customers na naroon. Sa totoo lang wala na talaga siyang pakialam sa mundo dahil napupuno na ng kaba. Hindi rin nagtagal na bumalik si Sandra.
Pasimpleng iniabot sa babae ang mga pregnancy test kit. Sa madaling araw ka mag-test. Ang sabi kasi ng pharmacist, masigurado daw ang result kung gagawin mo siya paggising mo sa umaga. Make sure na mas mauuna kang magising sa mga kasama mo sa bahay para hindi ka sobrang kabado. Thanks, Sandra. Di ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Itinukod ni Amanda ang siko sa mesa at ipinatong sa kamay ang noo. Nahihilo siya na hindi niya maintindihan. Masama ang kanyang pakiramdam. She was pregnant. Nakalimang pregnancy test kit siya at lahat yun ay positive ang resulta. Ano nang plano mo? Tanong ni Hendrix. Magkasama sila sa bahay ng lalaki. Mas madalas siya roon kaysa tumambay sa sariling bahay. Ayaw nga sana niyang humarap sa mga magulang dahil nagigilty talaga siya. Hindi pa rin kasi niya nasasabi na buntis siya at hindi alam kung kailan yun masasabi. Ang tanging alam lang niya, dapat na siyang magsabi ng totoo. Dahan-dahan na kasing lumalabas ang mga pagbabago sa katawan niya. Hindi ko alam. Mahina niyang sagot at napabuntong hininga. Sobrang gulong isip ni Amanda. Hindi na niya alam kung saan nahagilap ng sagot sa mga tanong sa sarili. She wanted to escape. Pero alam niya na lalo lang lalala kung hindi niya haharapin. Hindi nagkulang sa pagpapayong kanyang best friend, kahit ang mga magulang. Pero masyado siyang bulag sa pag-ibig kay Miguel. Si Miguel na nilayasan na siya para sumama sa iba. Pinanghawakan kasi niyang pangako nito na pakakasalan siya. Kailan mo sasabihin sa mga magulang mo? Hindi ko alam. Kapag nagpatagal ka pa, mapapansin na nila. Paano si Tita Maria? Yun nga ang pinoproblema ko, baka atakihin si Mama kapag nalamang buntis ako at tinakbuhan ako ng ama ng bata. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. I've thought of a plan. Napadiretso sa ng upo. Hahanapin mo si Miguel? Hindi. Mabilis na sagot nito. Sabihin na natin sa kanila na ako ang ama ng bata. Sa ganong paraan, hindi masyadong mahihirapan ng mama mo na tanggapin ang sitwasyon. Sasabihin din natin na sasagutin ko ang lahat ng gasto sa pagbubuntis mo. Baliw ka na ba? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Sa tingin mo ba maniniwala sila kung sasabihin ko na ikaw ang ama ng anak ko? Hindi naman nila madalas na nakikita si Miguel, di ba? Madali nang sabihin na matagal na kayong hiwalay. Ayokong idamay ka rito, tanggi niya. Ayoko lang na kamuhian ka ng buong pamilya mo kapag may nangyaring hindi maganda sa mama mo. Giit ni Hendrix. Napaisip siya bigla, pero ayaw din niyang mangyari yun. So ano, ganun na lang gagawin natin? Hindi pa rin ako sigurado, Drix. Ayoko ring makapirwisyo. Best friend kita, Amanda. Kung hindi man ako makakatulong para tuluyang mawala ang problema, makabawas man lang kahit konti. Wala ka na rin kasi talagang aasahan sa Miguel na yun. Aminin na natin. Willing akong makilalang ama ng anak mo. Napayuko si Amanda. Bakit ba kailangan pang ipamukha sa kanya na hindi na siya babalikan ni Miguel? Thanks, Drix. Sabi niya makalipas ang ilang sandali. Kulang na lang nasabihing si Hendrix ang Superman ng buhay niya. Napakaswerte niya sa kaibigan. Pero mukhang napakamalas nito sa pagkakaroon ng kaibigang gaya niya. Pakiramdam ko, sobrang pabigat ako sa'yo. Ano bang sinabi ko sa'yo, ha? Hindi kita kayang tiisin. Ayokong nakikita kang ganyan. Look at yourself. Para kang problemang tinabunan ng tao. Alam kong nakakahalata na rin ng mga magulang mo. Lalo pat ayaw mo na halos magpakita sa kanila. Mas magiging maganda siguro kung wag na tayo maghintay ng weekend. Anong ibig mong sabihin? Nabigla siya. Gusto mo nang makipag-usap sa kanila ngayon? Oo, para matapos ng pag-aalala mo. Pero hindi pa ako handa. Hindi ka magiging handa kahit kailan. Pustahan tayo. Pero Hendrix, how do the talking? Back up ka lang. Teka muna. Tumayo si Hendrix at tinawakan ang kamay niya. Drix, sandali lang. Pigil niya at binigatan ng katawan para hindi nito mahila patayo. Ako na nga sabi ang bahala. Kinakabahan ako. Sa totoo lang parang gusto nang lumabas ng puso niya sa sobrang kaba. Natatakot siya sa kalalabasan. Just hold my hand. Nakangiting sabi nito. Pumikit siya ng mariin at pilit na kinakalmang sarili. Tumayo na siya at kumapit ng mahigpit sa kamay ni Hendrix. Bahala na.
Ipinagdasal na lang niya na sana maging maayos ang resulta ng gagawin nila. Ano kaya ang magiging reaksyon ng pamilya ni Amanda kapag nalaman nila na nagdadalang tao siya? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Inaanyayahan ko po kayong i-like, i-subscribe ang channel na ito para sa iba pang mga updates. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.